Mga kababayan, kung ang Pangulo ng Bansa ay batbat sa pagsisinungaling sa kanya mga pinapahayag sa ating bansa, hindi lamang taong bayan ang hahatol sa kanya. Dulot po ng kabulukan ng gobyernong Marcos Jr. sa kanyang walang pakundangang pagpapabaya. Nang baha at nilubog ang buhay at pangarap ng mamamayan, lalo na po sa pinakapunong sentrong lungsod ng ating bansa, dahil sa kabulukan at kapalpakan ng namumuno ng gobyerno, walang iba kundi si Mr. Marcos Jr. Mga kababayan, kung ang Pangulo ng Bansa ay batbat sa pagsisinungaling sa kanya mga pinapahayag sa ating bansa, hindi lamang taong bayan ang hahatol sa kanya at maniningil sa kanya, kundi pati ang puwersa at galit ng kalikasan ay sisingilin ang kanyang mga kasinungalingan. Tayo po, ang Kingdom of Jesus Christ, nating mga kaibigan, ang SMNI at ang Sambayanang Pilipino ay nakikipagkaisa sa malubhang krisis na kinakaharap ng ating bansa, lalo na po sa pagpapakita ng matinding dilubyo ng pagbabaha, dulot po ng kabulukan ng gobyernong Marcos Jr. sa kanyang walang pakundangang pagpapabaya sa mga proyektong sana po ay napunta sa kabutihan ng mamamayan, lalo na po ang kanyang ipinagmayabang na puro kasinungalingan lamang. 5,500 flood control projects completed and many more are underway for completion. 544 billion pesos appropriated since 2023 to 2024. At 174 billion of this allocated for Metro Manila alone for flood control. Inanod ng baha at nilubog ang buhay at pangarap ng mamamayan, lalo na po sa pinakapunong sentrong lungsod ng ating bansa, dahil sa kabulukan at kapalpakan ng namumuno ng gobyerno, walang iba kundi si Mr. Marcos Jr. Bilyon-bilyon na pondo ang inanod sa kanilang pagkagahaman at kawalang damdamin sa milyong-milyong mamamayang Pilipino, mahigit 8 milyong mamamayan ng Metro Manila alone, at karatig na mga rehiyon sa Central Luzon at Southern Tagalog ang binaha at pinerwisyo ang buhay. Subalit ang kaya lamang gawin ni Mr. Marcos ay tumuntong sa military truck at magkaway-kaway at magbigay ng kung ano-anong abubot. Nakala niya ay nangangampanya pa siya sa eleksyon noong 2022. Walang command and control, walang malinaw na public management direction, at hindi niya kayang kumpasin ang pinakadesisibo at nararapat na hakbang ng isang pinuno ng bayan. Kaya ngayong gabi na ito, sa mga kasama ko, hahatulan siya at hihimay-himayin ang kanyang kasinungalingan upang mailantad ng todo ang malulubhang pagkabulok ng kanyang kawalang kakayahang mamuno sa ating bansa, at nararapat na siyang umalis. Kasama po dyan, noong nakaraang linggo, iuulat po namin dito sa press conference na ito na nagkaroon po ng pagtitipon ang 8 organisasyon doon sa Estados Unidos. 7 po dito ay mga people's organization at sila po ay binubuo ng mga sumusunod. Una, United Indigenous Peoples Organization or Heritage in the Philippines. Kasama po dito ang Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan para sa Bayan, People's Organization and Alliance Center. SMNI Sunshine Media International Group. Kasama din po ang Hakbang Maisog USA, US Pinoys for Real Change in the Philippines, at iba pa pong mga volunteer civic movement ng Filipino communities doon po sa Estados Unidos. At ito po ang title ng nagkaroon ng pagtitipon simboliko sa harap ng United Nations International Office, kung saan ito ay nasaksihan sa buong mundo noong July 19 or 18 sa Amerika, 19 po dito sa atin. Ito po ang nakasaad doon. Petition, complaint letter to the United Nations Secretary General Antonio Guterres. Petition for immediate international inquiry into the systematic human rights violations, crimes against humanity
violations of International Covenant on Civil and Political Rights, violations of international humanitarian law, and the International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights committed by the Philippine government as presided by Mr. Marcos. Mga kababayan, hindi ko na po babasahin ang buong letter na ito, subalit ito po ay naging hudyat ng preliminary activities ng mamamayang Pilipino upang dalhin na po sa antas ng pangdaigdigang pagtingin ang nagaganap na mga kalapastanganan at mga paglabag sa mga pangbansa at pang-internasyonal na mga batas, including sa ating saligang batas na ginagawa ni Mr. Marcos at ng kanyang mga instrumentalidad ng Estado. Gaano po kahalaga ang aming pag-uulat na ito doon sa humanity? Una, nandun po ang pagbubulgar at panawagan sa United Nations na gumawa ng hakbang pang-international upang mapanagot si Mr. Marcos sa kamatayan at mga kapansanan at mga pagsakit sa iba't ibang mga tribo at pamayanan sa Mindanao, lalo na po sa mga pamayanan ng tribong na sa paligid ng prayer and worship compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao and Sarangani area. Number 2, yung pagkakaroon po ng trauma at matinding pinsala sa mga mamamayan. 80 children and several hundred women are being documented na kasama na po ang mga indigenous people, katutubong pamayanan at mga tribo na patuloy pong nilalabag at nilalapastangan ni Mr. Marcos at ng kanyang mga alipores, lalo na po ang Philippine National Police na kanyang ginagamit na parang mga private army at private armed goons laban sa mga reliyosong individual, misyonaryo at mga katutubo, kabataan at kababaihan na nananatili ngayon ang ganitong kalakaran until now as we are doing this press conference. Pagkawasak sa mga properties, lalo na po sa mga worship and prayer compound ng Kingdom of Jesus Christ sa paligid po ng Mindanao. Paglabag sa karapatan at kalayaan na magarantiyahan ang malayang pananampalataya at pag-exercise ng faith and religion. At ito po ay malubhang paglabag sa International Covenant for Civil and Political Rights na kung saan signatory po ang Philippine government sa United Nations Convention na yan. Paglabag sa mga pambansa at international na mga karapatan ng kabataan, lalo na po sa mga kabataang nilusob nila ang compound ng Jose Marie College at ang compound sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain and even sa Davao Cathedral na nandun po mga bata bilang mga anak ng mga missionary full-time workers ng Kingdom of Jesus Christ. Sa gitna po ng karahasan na ito, walang nakitang pagtutuwid o pananagutang ginagawa ang Marcos Jr. government. At ang panghuli po ay ang paglabag sa konbensyon laban sa torture, pananakit at mga diskriminasyon, at lahat ng ito po ay may karampatang dapat takbang ng international na investigation. On this note po, initially ang mga abogado at mga kasamahan mula sa Kingdom of Jesus Christ, Sunshine Media International at iba pa pong mga volunteer people's organization ng mamamayang Pilipino ay maniningil ng isang kolektibong pananawagan ng indemnification o pagbayad danyos perwisyo na ginawa ni Marcos Jr. sa mga naturang mga malulubhang paglabag sa mga pangloob na mga batas, patakaran at mga pang-international at pang-daigdigang mga patakaran in the amount of estimated to be 1.14 billion pesos or roughly $20 million commensurate to the damages as mentioned above. Ito po ay panimulang paglalakbay sa katarungan at paghahanap po ng pananagutan mula kay Mr. Marcos upang matigil po hindi lamang ang kanyang kabulukan sa kawalang kakayahang mamuno at ang hinahayaan niyang kurakutin at maging magnanakaw ang mga politikong nagkokontrol ng bilyon-bilyon na pondo na ang naging negosyo nila ay ang mga pangungontrata at ang resulta ay ang pagpapalubog sa baha at kalamidad sa mga mamamayang Pilipino. Maniningil po tayo ngayong gabi at hihimay-himayin ng mga kasama ko. Maraming salamat.